Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan. At maraming salamat na muli sa pagdunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more video. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika, February 16, 2024 ay itong pagbisita nga ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Mindanao. Actually, pangalawang bisita niya na ito ngayong buwan doon sa Mindanao mga kapolitika. Maybe there is something good and beneficial doon sa mga constructive criticism kasi umugong ang balita na maghiwalay na itong Mindanao sa buong Pilipinas. So sa tingin ko mga kapolitika is meron itong epekto sa kanya to the point na kailangan niya ding tuunan ng pansin itong Mindanao kasi parang napapabayaan na nga itong Mindanao sa aspeto ng pag-unlad. So dito tayo sa kanyang pagbisita kasi lately lang last week, pangalawang beses niya na itong pagbisita sa Mindanao after nga noong malawakang landslide dito sa Davao de Oro and at the same time yung pagbaha dito sa Davao region kung saan ay libo-libo nga ang napektuhan mga kapolitika. So nagbisita siya dito last week sa Davao region kung saan ay namigay siya ng ayuda and at the same time namahagi din siya ng mga land titles kasi part ito mga kapolitika noong kanyang advocacy sa land reform. So, libo-libo din ang nabigyan ng land title doon sa programa na yon na kung saan ay nakaka-benefit naman itong mga magsasaka at mga farmers dito sa Davao region mga kapolitika na lubos na nagpapasalamat dito sa ibinigay na tulong ng Pangulo. Dito naman kasi mga kapolitika sa ating channel, whether you are BBM or Pro Duterte supporter, ang ating binabalita dito sa ating YouTube channel is kung ano yung mga nagawang mabuti dapat nating purihin, but in the time na meron ding mga nagawa na katiwalian is dapat natin silang i-criticize kasi paano malalaman ng gobyerno yung kanilang mga loopholes din at mga dapat ituwid sa pamamalakad. So dito sa part na to mga kapolitika is dapat din natin ng bigyan ng pasalamat at appreciation itong ating president kasi nag-effort din naman siya at natulungan din itong mga kapuspalad na mga tao dyan sa Mindanao, especially yung mga walang lupa kasi nga nabigyan nga ito ng titulo for free na mula sa programa ng gobyerno mga kapolitika. And dito naman, today, February 16, is pumunta na naman siya sa Mindanao mga kapolitika, specifically dito sa part ng Caraga region sa Agusan del Sur. So nakapunta na ako dyan kasi noong 2019 pumunta ako dyan sa Davao del Sur, nalibot ko na yung lugar na yan and maganda po talaga ang lugar dyan, yung mga lupa nila mga kapolitika, maganda ang tubo ng mga pananim dyan. So it was an agricultural land. So dito na naman pumunta itong si PBBM at nakita ko nga dito sa post niya dito sa FB page ng Presidential Commission, dito sa PCO FB page niya na namigay din siya ng more than 3,000 na land titles dito sa mga magsasaka sa Agusan del Sur. And at the same time, nagbigay din siya ng tulong pinansyal dito sa pinapagawang laboratory building construction na nagkakahalaga ng 550 million. Itong pasilidad na ito mga kapolitika na nagkakahalaga ng 550 million is gagamitin nga ito para pag-aralan yung lupa. Kasi itong pag-aaral is importante ito sa agriculture. Kasi yung mga kalapit na bansa natin katulad ng mga Vietnam, mga Cambodia, Malaysia, Indonesia is yung agriculture nila is very high-tech na. So yun ang kinakailangan ng ating mga farmers, especially dyan sa Mindanao, na kung saan ay gumagamit pa rin ng mga traditional na pamamaraan ng pagsasaka. So para ma-increase nga itong harvest or itong production ng pagkain or agricultural products natin is kailangan natin gamitan ng modernong pamamaraan mga kapolitika. So aside doon sa pamimigay ng assistance, pamimigay ng lupa is pumunta rin itong si PBM sa ating mga sundalo diyan sa 401 Infantry Brigade mga kapolitika. So nakikita natin dito mga kapolitika na ang mga constructive criticism na natanggap ng ating Pangulo is pinakinggan niya din naman
to the point na kailangan niya nang pumunta sa Mindanao, and actually pangalawang beses niya nga nang pumunta ngayong buwan. So this is something now we can appreciate the president. At kung bakit natin ito ginagawan ng video mga kapolitika or video reaction, kasi nga maraming mga Mindanawan dito ay nagagalit na rin kasi akala ng mga Mindanawan is na itchapwera na sila or na-ignore na sila dito sa ating presidente. Kasi nga kung ating matandaan nung 2022 election is napakalaking boto, more than 80% ng Mindanawan ay bumutong dito kay Bongbong Marcos in courtesy of VP Inday Sara Duterte. So maraming mga Mindanawan ang galit at marami silang mga negative na opinion at mga comments nga dito sa ating Pangulo. So ang ating Pangulo is pumunta agad sa Mindanao para tingnan yung sitwasyon doon, mga kapolitika. So at napansin natin din dito mga kapolitika no, na hindi sumama itong si First Lady Lisa Araneta kasi usually pa kapag mga biyahe, mga trip is kasama nga itong si First Lady Lisa Araneta, pero dito sa kanyang trip sa Mindanao is mag-isa lang itong ating Pangulo. So kasi nga merong hindi pagkakaunawan itong si Vice President Sara Duterte at itong si First Lady Lisa Araneta. So kumbaga to avoid the conflict at maiwasan yung friction is hindi na lang siguro sumama itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. At nakita rin natin mga kapolitika na parang hindi rin nag-meet itong sila anak ni former President Duterte, sila Baste at si Pulong, hindi rin sila nakipagkita or hindi rin sila nag-meet ng ating Pangulong Marcos. And also si former President Rodrigo Roa Duterte hindi rin tumugon doon sa panawagan na dapat magpulong itong dalawang Pangulo, naging Pangulo ng bansa, mga kapolitika. But ganun pa man, again nagpapasalamat tayo dito sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos kasi yung aking mga pamilya doon sa Mindanao mga kapolitika is ang sabi nila is bumaha nga rin ng tulong. Actually sako-sakong bigas nga itong pinamimigay ng gobyerno at yung mga private sectors is namigay rin ng tulong doon sa amin. At first time ito na nangyari na kung saan ay bumaha ng tulong doon sa aming lugar. Kasi itong aming lugar sa Davao del Norte is lagi ring binabaha at nakakatanggap kami ng mga ayuda dati pero hindi gaano kalaki compared sa natanggap ng mga tao ngayon, at may mga cash assistance pa nga na binigay rin itong gobyerno. At sana man lang is bigyan din ng cash assistance itong mga rice farmers kasi marami din doon na yung mga palayan mga kapolitika is nabulok. So instead na may ma-harvest pa is wala na nga kasi nababad ng ilang araw sa tubig. So nabulok yung mga palay at wala na silang maani mga kapolitika. So sana man lang ay makarating ito kay Pangulong Bongbong Marcos na sana ay mabigyan ng cash aid or cash assistance, calamity fund itong mga rice farmer kasi karamihan doon sa kanila mga kapolitika is lubog na rin sa utang. Kasi yung ginamit nila para magtanim ng palay ay galing po yun sa utang sa mga negosyante. So dapat ito ay pagtuunan din ng ating gobyerno, especially doon sa mga lugar na laging binabaha kasi kawawa yung mga tao doon mga kapolitika. Okay? So maraming salamat mga kapolitika muli sa pagtunghayd at pagtapos ng ating video. Maraming salamat kung kayo ay bago pa lang sa aking munting channel. Please don't forget to like and subscribe for more video.